Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang isang maliit na baryong tila nalimutan na ng panahon. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Karamihan sa kanila ay nagsasaka, nangingisda o kaya'y umaasa sa kagubatan upang magkaroon ng pang-araw-araw na ikabubuhay. Isa sa mga pinakamatandang naninirahan sa baryo ay si Pedro. 75 taong gulang na si Pedro. Ang kanyang buhok ay maputi na parang bulak. Ang kanyang balat ay kulubot na dulot ng mahabang panahon ng pagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang kanyang mga kamay ay makakapal ang kalyo, tanda ng isang buong buhay na ginugol sa marangal na paghahanap buhay. Marami ng pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Matagal nang yumao ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Ang nag-iisa niyang anak ay lumuwas sa malayong lungsod upang maghanap ng magandang kinabukasan. Ngunit makalipas ang maraming taon ay wala na siyang natanggap na balita. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito o may sarili ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, natutunan na lamang niyang mamuhay ng mag-isa. Araw-araw ay iisa lamang ang kanyang ginagawa. Gigising siya bago sumikat ang araw. Maghahanda ng kaunting lugaw o kamote bilang almusal. Pagkatapos ay dadalhin ang kanyang lumang itak at lubid bago tahimik na tatahakin ang masukal na kagubatan upang mamulot ng mga tuyong kahoy. Hindi siya pumuputol ng mga buhay na puno. Naniniwala siyang ang kagubatan ay may sariling buhay at nararapat lamang na igalang. Ang kinukuha niya ay ang mga sanga at punong natumba na ng hangin at panahon. Sa bawat piraso ng kahoy na kanyang napupulot ay naiisip niya ang magiging kapalit nitong ilang baryang may pambibili ng bigas, asin, mantika at kaunting gamot para sa kanyang masakit na katawan. Minsan ay sapat ang kanyang kinikita, minsan naman ay halos wala, ngunit hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Habang may lakas pa ako, madalas niyang sambitin sa kanyang sarili, hindi ako magiging pabigat sa iba. Kilala si Pedro sa baryo bilang isang taong mabait. Kapag may batang nagugutom, ay ibinibigay niya ang kalahati ng kanyang baon. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong, ay inuunahan niya pa itong magbuhat. Kapag may nawawalang alagang hayop, ay siya pa ang tumutulong sa paghahanap. Ngunit nang siya naman ang tumanda at nanghina, kakaunti na lamang ang nakakaalala sa kanya. Ang bawat tao ay naging abala na rin sa kani-kanilang buhay. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Nauunawaan niyang mahirap ang buhay. Isang umaga, mas maaga pa kaysa karaniwan siyang nagtungo sa kagubatan. Napansin niyang kakaunti na lamang ang tuyong kahoy sa mga dating lugar na kanyang pinupuntahan. Kinailangan niyang maglakad ng mas malayo, mas malalim, mas masukal. Habang lumalalim siya sa kagubatan ay lalong lumalamig ang simoy ng hangin. Matataas na puno ang tila nagkukubli sa sikat ng araw. Ang paligid ay napakatahimik. May mga matatandang kwento ang mga taga-baryo tungkol sa bahaging iyon ng kagubatan. Sinasabing doon naninirahan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga diwata, may mga duwende, may mga engkanto, at mayroon ding mga aswang. Dahil dito, bihirang may maglakas loob na pumunta ron. Ngunit para kay Pedro, ang gutom ay higit na nakatatakot kaysa sa mga kwentong bayan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras ay nakatagpo siya ng napakaraming tuyong punong natumba matapos ang isang malakas na bagyo. Ilang buwan na ang nakalipas. Napangiti siya. "Salamat," mahina niyang sabi habang tumitingala sa langit.
Buong umaga siyang nagputol ng mga tuyong sanga. Isa-isa niya itong tinalian. Habang tumatagal ay lalo pang lumalaki ang bunton ng kanyang mga kahoy. Hindi niya namalayang sumapit na ang katanghaliang tapat. Mainit ang sikat ng araw. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Nanlalambot na ang kanyang mga tuhod. Ngunit nang tingnan niya ang dami ng kanyang naipong kahoy, ay naisip niyang sayang kung iiwan lamang niya ang mga ito. Isang beses ko na lang bubuhatin, bulong niya. Mahigpit niyang itinali ang napakalaking tumpok ng kahoy. Sinubukan niya itong buhatin. Hindi ito gumalaw. Huminga siya ng malalim. Muli niyang sinubukan. Sa ikalawang pagkakataon ay bahagya itong umangat. Ngunit agad din siyang napaupo sa lupa. Masakit na masakit ang kanyang likod. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Muling lumipas ang ilang minuto bago siya muling nagtangkang buhatin ng mabigat na pasan. Sa pagkakataong ito ay naiangat niya ito sa kanyang balikat. Ngunit bawat hakbang ay tila napakabigat. Unti-unti siyang naglakad. 1, 2, 3. Hanggang sa halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Lumalalim ang kanyang paghinga. Nanlalabo ang kanyang paningin. Natutuyo ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay parang nagliliyab ang kanyang buong katawan. Wala bang tubig? Mahina niyang usal. Ngunit wala siyang baong inumin. Naubos niya ito kaninang umaga. Patuloy pa rin siyang naglakad kahit halos hindi na siya makahinga. Ilang sandali pa ay hindi na niya kinaya. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak ang malaking tumpok ng kahoy sa tabi niya. Napaluhod siya. Umawak sa kanyang dibdib. Hingal na hingal. Nanunuyo ang lalamunan. Hindi na halos makalunok. Unti-unting umiikot ang kanyang paningin. Kung ito na, ang huling araw ko. Mahina niyang bulong. Sana may makain pa sana ang anak ko. Kung sakaling buhay pa siya. Pumikit siya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaluhod sa ilalim ng isang napakalaking punong balete. Ngunit sa kanyang paghina ay tila may naramdaman siyang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. May mga yabag. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tila maliliit na yabag na paikot-ikot sa kanyang kinalalagyan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng mga ugat ng matandang punong balete ay may nakita siyang isang maliit na anino. Kasunod nito ay isa pa at isa pa. Hindi niya alam kung tao ba ang kanyang nakikita o bunga lamang iyon ng kanyang matinding pagod at pagkauhaw. Nanatili siyang nakatitig habang unti-unting lumalapit ang mga mahiwagang nilalang. At doon nagsimulang magbago ang buhay ng matandang si Pedro. Nanatiling nakaupo si Pedro sa ilalim ng matandang punong balete. Mabigat pa rin ang kanyang paghinga at halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nauubos ang natitira niyang lakas. Ang mga aninong una niyang nasilayan ay dahan-dahang lumapit. Sa una ay inakala niyang mga batang naliligaw lamang sa kagubatan. Ngunit habang lumilinaw ang kanyang paningin ay napansin niyang kakaiba ang kanilang anyo. Ang isa ay maliit lamang. Halos kasinlaki ng isang batang 5 taong gulang. Mahaba ang puting balbas nito na halos sumayad na sa lupa. Nakasuot ito ng kasuotang yari sa mga dahon at hibla ng puno. Sa ulo nito ay may maliit na sombrerong tila hinabi mula sa damo. Kasama nito ang isa pang nilalang na higit na matangkad ng kaunti. Maitim ang balat nito at mapupulang tila kumikislap ang mga mata. May mahahabang kuko ito ngunit hindi nakakatakot ang anyo.
Sa halip ay makikita sa kanyang mukha ang isang tahimik na kabaitan. Nang makita ni Pedro ang mga ito ay napapikit siya. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo. May mga duwending mapaglaro, may mga duwending mapanakit, may mga aswang na naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit hindi niya inaasahang makakaharap niya ang mga ito. Kung panaginip man ito, mahina niyang bulong sa sarili, sana ay mabuting panaginip. Narinig niyang may banayad na tinig, "Huwag kang matakot, matanda." Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang maliit na nilalang ang nagsalita, "Nauuhaw ka." Hindi agad nakasagot si Pedro. Tumango lamang siya. Lumapit ang maliit na duwende at itinapat ang dalawang palad sa isang malaking dahon. Hindi may paliwanag ni Pedro ang kanyang nakita. Mula sa pagitan ng mga daliri ng duwende ay unti-unting tumulo ang malinaw na tubig hanggang mapuno ang malaking dahon. Iniabot iyon sa kanya. "Inumin mo." Nag-alangan si Pedro, ngunit higit na malakas ang kanyang pagkauhaw. Dahan-dahan niyang ininom ang tubig. Pagpasok pa lamang nito sa kanyang lalamunan ay tila biglang nawala ang matinding hapdi. Pakiramdam niya ay lumamig ang buong katawan. Unti-unti ring luminaw ang kanyang paningin. Napatingin siya sa dalawang nilalang. "Maraming salamat," mahina niyang sabi. Ngumiti ang maliit na duwende. "Matagal ka na naming pinagmamasdan." Nagulat si Pedro. "Ako?" "Oo." "Bakit?" "Dahil hindi katulad ng ibang pumapasok sa kagubatang ito." Napayuko si Pedro. "Wala naman akong ginagawa." "Mali." Napatingin siya sa nagsalita. Ang matangkad na nilalang ang lumapit. Marami itong naupo sa isang malaking ugat ng punong balete. Kilala ako ng mga tao bilang isang aswang. Hindi napigilan ni Pedro ang mapaatras ng kaunti. Napansin niyon ng nilalang. "Huwag kang mangamba. Totoong isa akong aswang, ngunit hindi lahat ng aswang ay masama." Tahimik na nakinig si Pedro. "Matagal na naming pinoprotektahan ang kagubatang ito." Nagpatuloy ang nilalang. "Maraming taong pumapasok dito upang magputol ng mga batang puno. Sinisira nila ang kalikasan. Pinapatay nila ang mga hayop para lamang sa kasiyahan. Ngunit ikaw..." Huminto ito sandali. "Ikaw ay namumulot lamang ng mga tuyong kahoy." Napabuntong hininga si Pedro. "Iyon lamang ang itinuro sa akin ng aking ama." "Huwag sirain ang buhay kung may patay ng maaaring pakinabangan." Tumango ang duwende. "Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka namin kailanman sinaktan." Tahimik ang buong paligid. Naririnig lamang ang banayad na ihip ng hangin. Muling nagsalita ang aswang. "Ilang taon ka nang pumapasok rito? Halos 50 taon na. At kahit minsan ay hindi ka kumuha ng anumang hindi sa iyo." "Tama. Kapag may pugad ng ibon ay nilalayuan mo." "Opo." "Kapag may batang punong tumutubo ay iniiwasan mong matapakan." "Opo." "Kapag may sugatang hayop ay tinutulungan mo." Napangiti si Pedro. "Kung kaya ko lamang." Napatingin sa kanya ang dalawang nilalang. Sa unang pagkakataon ay nakita nila ang lalaking hindi kailanman naghangad yumaman sa pamamagitan ng panlalamang. Isang taong kontento sa simpleng buhay. Isang taong marunong gumalang sa kalikasan. Isang taong mabuti kahit walang nakakakita. Lumapit muli ang maliit na duwende. "Pedro." "Opo." "May alam ka ba kung bakit natatakot ang mga tao sa amin?" Napailing ang matanda. "Dahil sa mga kwento." Bahagyang ngumiti ang aswang.
May katotohanan ang ilan sa mga iyon. Tulad ng ano? May mga aswang na tunay na malulupit. May mga duwendeng mapaghiganti. May mga nilalang na gumagamit ng kapangyarihan upang manakit. Ngunit may ilan ding tulad namin. Nabubuhay lamang ng tahimik. Pinangangalagaan ang kagubatan. Hindi nagpapakita sa tao maliban na lamang kung kinakailangan. Naging tahimik muli ang paligid. Maya-maya ay napatingin ang aswang sa malaking tumpok ng kahoy. Yan ba ang nais mong iuwi? Tumango si Pedro. Ipagbebenta ko sana bukas. Tila hindi mo na yon kayang buhatin. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi na nga. Saglit na nagkatinginan ang aswang at ang duwende. Parang may tahimik silang napagkasunduan. Lumapit ang duwende sa malaking tali ng mga kahoy. Ipinatong nito ang kanyang maliit na kamay. Samantala, inilapat naman ng aswang ang kanyang palad sa kabilang bahagi ng tali. Isang banayad na liwanag ang dumaloy sa pagitan ng kanilang mga kamay. Hindi makapaniwala si Pedro sa kanyang nakita. Unti-unting gumaan ang napakalaking tumpok ng kahoy. Ang mga kahoy na kanina ay hindi man lamang niya maigalaw, ay tila naging kasingaan na lamang ng isang maliit na sako ng palay. Napanganga siya. Paano? Ngumiti ang duwende. Kaunting tulong lamang. Tumayo ang aswang. Iuwi mo na ang iyong mga kahoy. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hindi namin kailangan ng kapalit. Ang kabutihan mo sa kagubatan ang naging kabayaran noon pa man. Napuno ng luha ang mga mata ni Pedro. Sa loob ng maraming taon ay iyon ang unang pagkakataong may tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Hindi niya alam na ang simpleng paggalang niya sa kalikasan ay may mga nilalang palang tahimik na nakamasid at handang gumanti ng kabutihan sa tamang panahon. Dahan-dahan niyang binuhat ang mga kahoy. Magaan na magaan ang mga ito. Bago siya tuluyang umalis, ay muli siyang lumingon sa dalawang mahiwagang nilalang. Ngunit wala na ang mga ito. Tanging ang matandang punong balete na lamang ang nakatayo sa gitna ng kagubatan, wari walang nangyari. Ngunit alam ni Pedro na hindi iyon panaginip, sapagkat sa kanyang puso, ramdam pa rin niya ang kabutihang ipinakita ng isang mabait na aswang at isang duwende, mga nilalang na taliwas sa lahat ng kwentong kanyang narinig noong siya'y bata pa. Magaan ang bawat hakbang ni Pedro habang tinatahak ang makitid na daan palabas ng kagubatan. Ang malaking bungkos ng mga kahoy na kanina'y halos ikamatay na niya sa bigat ay tila wala ng timbang sa kanyang balikat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Paulit-ulit niyang naaalala ang maliit na duwende at ang mabait na aswang. Hindi sila katulad ng mga nakatatak sa isip ng karamihan. Sa halip na manakit, sila pa ang nagligtas sa kanya nang siya'y mawalan na ng lakas at halos mawalan ng malay. Nang marating niya ang gilid ng baryo ay napansin siya ng ilang kapitbahay. "Pedro, akala namin ay hindi ka na makakauwi." Lumapit ang isang magsasaka at tinulungan siyang ibaba ang kanyang mga kahoy. "Napakalaki ng naipon mo ngayon. Hindi ka ba nahirapan?" Sandaling natahimik si Pedro. Naalala niya ang sinabi ng aswang bago siya umalis. Hindi pa panahon upang malaman ng mga tao ang aming pag-iral. Hindi lahat ay marunong umunawa. Ang iba ay uunahin ang takot kaysa katotohanan. Napabuntong hininga si Pedro. "Napahinga lang ako sa ilalim ng isang malaking puno," sagot niya nang may mahinahong ngiti. "Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang pag-uwi." Tumango ang mga tao.
Hindi na sila nagtanong pa. Ngunit sa loob ni Pedro ay may kakaibang damdamin. Hindi siya sanay na maglihim. Buong buhay niya ay naging tapat siya sa lahat ng tao. Subalit alam niyang may mga lihim na mas mabuting manatiling lihim upang mapangalagaan ang kapayapaan. Kinabukasan ay dinala niya ang kanyang mga kahoy sa pamilihan. Mabilis itong nabili. Nakapamili siya ng bigas, kaunting gulay, asin, mantika at kaunting tuyong isda. Matagal na rin siyang hindi nakakain ng sapat. Habang pauwi ay bumili pa siya ng ilang pirasong tinapay. Nang madaanan niya ang isang grupo ng mga batang naglalaro, napansin niyang may isang batang lalaki ang tahimik lamang na nakaupo sa gilid. Payat ito at halatang gutom. Lumapit si Pedro. "Anak, bakit hindi ka nakikipaglaro?" Nahihiyang yumuko ang bata. "Wala po akong lakas." "Hindi ka ba kumain?" Umiling ito. Inabot ni Pedro ang kalahati ng kanyang biniling tinapay. "Ito, hatiin ninyo ng iyong kapatid." Nagulat ang bata. "Hindi po ba kayo magugutom?" Ngumiti ang matanda. "Mas masarap kumain kapag alam mong may nabusog kang iba." Masayang tumakbo ang bata pa uwi. Hindi alam ni Pedro na mula sa isang malaking puno sa di kalayuan ay may dalawang pares ng matang tahimik na nakamasid. Ang duwende ay napangiti. Tama ang naging pasya natin. Tumango ang aswang. Kahit kapos siya sa buhay, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng iba. Kaunti na lamang ang mga taong tulad niya. Hindi siya nagbago kahit tinulungan natin. Tahimik silang nagmasid hanggang makauwi si Pedro. Lumipas ang ilang araw. Muling bumalik si Pedro sa kagubatan. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya natatakot. Huminto siya sa ilalim ng matandang punong balete. "Narito ako." Tahimik ang paligid. Walang sumasagot. Ngunit ilang sandali lamang ay may marahang ihip ng hangin. Unti-unting lumitaw ang maliit na duwende. Kasunod nito ang mabait na aswang. Napangiti si Pedro. "Maraming salamat sa tulong ninyo noong nakaraang araw." "Hindi mo kailangang paulit-ulit na magpasalamat," sagot ng duwende. "May nais lamang akong malaman." "Ano iyon?" "Bakit ninyo ako tinulungan?" Napatingin ang aswang sa napakalaking punong balete. Maraming taon na ang nakalipas. Huminto ito na tila inaalala ang isang napakalayong pangyayari. "May isang matandang lalaki ring tulad mo." Tahimik na nakinig si Pedro. "Nasugatan ako noon. Isa pa lamang akong batang aswang. Takot na takot ako sa tao. Akala ko ay papatayin niya ako." Napayuko ang nilalang. Ngunit sa halip na saktan ako, ginamot niya ang aking sugat. Nagulat si Pedro. "Isang tao ang tumulong sa iyo?" Tumango ang aswang. "Sinabi niya sa akin na hindi lahat ng nilalang ay hinuhusgahan sa kanilang anyo. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang kabutihang ginagawa." Simula noon ay ipinangako kong poprotektahan ko ang sino mang taong may mabuting puso. Napuno ng paghanga si Pedro. Hindi niya akalaing ang isang nilalang na kinatatakutan ng karamihan ay may ganitong alaala. Muli namang nagsalita ang duwende. Ngunit may isang panganib. Napatingin si Pedro. "Ano iyon?" "Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay katulad namin." May bahagyang lungkot sa tinig nito. "May mga nilalang na unti-unti nang nagiging sakim. May mga gustong paalisin ng mga tao. May mga naghahangad na kontrolin ang buong kagubatan." Bahagyang kumunot ang noo ni Pedro. "Ano ang magagawa ko?"
Hindi pa namin alam. Sapagkat may isang matandang hula na nagsasabing, huminto ang duwende. Darating ang isang taong walang hangaring yumaman, ngunit siya ang magiging tulay ng kapayapaan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng kagubatan. Natahimik si Pedro. Napailing siya. Hindi ako yon. Isa lamang akong matandang mangangahoy, ngunit nagkatinginan ang aswang at ang duwende. Sa kanilang mga mata ay tila may pag-asang matagal na nilang hinihintay. At sa kaibuturan ng sinaunang kagubatan, may isa pang nilalang na tahimik na nakamasid sa kanilang pag-uusap. Hindi ito ngumingiti. Hindi rin ito natutuwa. Mahigpit nitong kinuyom ang kamao habang nakatitig kay Pedro. Alam nitong kapag natupad ang matandang hula, magbabago ang kapalaran ng buong kagubatan. At hindi nito hahayaang mangyari iyon. Mula sa likod ng isang napakalaking punong balete ay tahimik na nakamasid ang mahiwagang nilalang. Hindi ito gumagawa ng anumang ingay. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kina Pedro sa mabait na aswang at sa duwending matagal nang nagbabantay sa kagubatan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay dahan-dahang naglaho ang anino na tila nilamon ng kadiliman ng gubat. Hindi man lamang ito napansin ni Pedro, ngunit ang mabait na aswang ay biglang napalingon. May kakaiba siyang naramdaman. Isang presensyang matagal na niyang hindi nararamdaman. May problema ba? Tanong ng duwende. Hindi agad sumagot ang aswang. Pinakiramdaman muna nito ang paligid. May malamig na hanging dumaan sa pagitan ng mga puno. Ang mga ibong kanina'y masayang umaawit ay biglang nagsitahimik. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa kanilang ingay. Hindi tayo nag-iisa, mahina nitong sabi. Agad na naging mapagmatsyag ang duwende. Ngunit wala silang nakita. Ilang sandali pa ay bumalik na rin ang karaniwang ingay ng kagubatan. Marahan lamang na nagsalita ang duwende. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Tumango ang aswang. Umaasa akong hindi siya ang naramdaman ko. Samantala, walang kamalay-malay si Pedro sa kanilang pag-uusap. Patuloy lamang siyang namumulot ng mga tuyong kahoy. Hindi na siya nagtatangkang mag-ipon ng sobrang dami. Natutuhan na niyang unti-unti lamang ang pagbubuhat upang hindi na muling mapahamak ang kanyang kalusugan. Habang siya ay naglalakad ay may nakita siyang isang maliit na usa na nakahandusay sa damuhan. Nilapitan niya ito. May sugat ang isang paa nito. Marahil ay nasabit sa matalim na kawayan o tinik habang tumatakbo. Dahan-dahang lumuhod si Pedro. Huwag kang matakot. Kumuha siya ng malinis na piraso ng tela mula sa kanyang lumang supot. Marahan niyang nilinis ang sugat ng hayop gamit ang kaunting tubig na dala niya. Pagkatapos ay maingat niya itong tinalian. Tahimik lamang ang usa. Parang nauunawaan nito na hindi ito sasaktan ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo ang hayop. Tumitig ito kay Pedro na tila nagpapasalamat. Pagkaraan ay mabilis itong tumakbo paloob sa kagubatan. Hindi alam ni Pedro na mula sa malayo ay muli siyang pinagmamasdan ng aswang at ng duwende. Hindi talaga siya nagbabago, sabi ng duwende, kahit walang nakakakita. Tumango ang aswang. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala akong siya ang taong matagal na nating hinihintay. Lumalim ang kanilang pag-iisip. Mahigit 100 taon na silang nagbabantay sa kagubatan. Marami na silang nakitang tao, may mababait, may masasama. May mga nangakong iingatan ng kalikasan, ngunit sila rin ang unang sumira rito. Ngunit si Pedro ay iba. Hindi siya gumagawa ng kabutihan upang purihin.
Hindi rin siya naghihintay ng gantimpala. Ginagawa niya iyon dahil iyon ang tama. Habang papalubog ang araw ay nagpaalam na si Pedro. Hanggang sa muli. Mag-ingat ka, sagot ng aswang. Maraming panganib sa kagubatan. Ngumiti lamang ang matanda. Nasa Diyos ang aking buhay. Tahimik siyang naglakad pa uwi. Nang mawala na siya sa kanilang paningin ay napabuntong hininga ang duwende. Sabihin na ba natin sa kanya ang buong katotohanan? Umiling ang aswang. Hindi pa. Bakit? Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang panganib na maaaring dumating. Biglang umugong ang hangin. Kasabay nito ay isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Napakarami na ninyong sinasabi. Agad na lumingon ang dalawa. Mula sa pagitan ng makakapal na ugat ng punong balete ay unti-unting lumabas ang isang matangkad na nilalang. Mas maitim ang balat nito kaysa sa mabait na aswang. Mahahaba ang mga pangil nito. Nag-aapoy ang mga mata. At tila nagdadala ito ng matinding galit. Nakalimutan na ba ninyo kung sino kayo? Malamig nitong tanong. Tahimik lamang ang mabait na aswang. Magkauri tayo. Ngunit pinili mong kampihan ang mga tao. Hindi ko kinakampihan ang tao. Kampi ako sa kabutihan. Natawa ang bagong dating. Napakahina mo. Ang mga tao ang sumira sa kagubatan. Ang mga tao ang pumutol sa mga punong ating tahanan. Ang mga tao ang dapat magdusa. Mariing umiling ang mabait na aswang. Hindi lahat. Walang pinagkaiba ang lahat ng tao. May mabubuti. May masasama. Gaya rin nating mga nilalang. Biglang nagdilim ang mukha ng masamang aswang. Kapag ipinagpatuloy mo ang pagtulong sa matandang iyon. Huminto ito habang nakatitig sa direksyong dinaanan ni Pedro. Ako mismo ang kikitil sa kanyang buhay. Pagkasabi nito ay naglaho itong tila usok. Nanatiling tahimik ang buong kagubatan. Napayuko ang duwende. Darating din pala ang araw na ito. Mahigpit na kinuyom ng mabait na aswang ang kanyang kamao. Hindi ko hahayaang mapahamak si Pedro. Sapagkat ang taong namuhay ng may kabutihan ay nararapat lamang na ipagtanggol. Ngunit sa kanilang kaalaman, nagsisimula pa lamang ang isang malaking pagsubok. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang kapayapaan ng sinaunang kagubatan ay muling nalalagay sa panganib. Lumipas ang ilang araw matapos ang lihim na pagbabanta ng masamang aswang. Sa baryo ay tila walang nagbago. Patuloy ang mga magsasaka sa pagtatanim, ang mga bata sa paglalaro, at ang mga matatanda sa kani-kanilang gawain. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, ramdam ng mabait na aswang at ng duwende ang unti-unting pagbabago ng hangin. Ang dating payapang paligid ay tila may mabigat na dalang babala. Mas madalas nang nagtatago ang mga ibon. Ang mga usa ay hindi na lumalapit sa dating mga daanan. Maging ang maliliit na hayop ay tila nagmamadaling umuwi sa kanilang mga lungga bago pa lumubog ang araw. Isang umaga, gaya ng nakagawian, maagang nagising si Pedro. Nagdasal muna siya bago lumabas ng kanyang maliit na kubo. Maraming salamat sa panibagong araw. Bigyan mo po ako ng lakas upang makapagtrabaho ng marangal. Matapos ang simpleng almusal, ay muli niyang tinahak ang landas patungo sa kagubatan. Habang naglalakad, ay napansin niyang kakaunti ang mga ibong umaawit. Tahimik ang paligid, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Inisip niyang marahil ay dahil lamang iyon sa papalapit na tagulan.
Nang makarating siya sa paborito niyang lugar, ay nagsimula siyang mamulot ng mga tuyong kahoy. Hindi siya nagmamadali. Isa-isang pinupulot ang mga sanga at maayos na itinatali. Habang abala siya sa pagtatrabaho, ay may narinig siyang mahinang iyak. Huminto siya. Muli niyang pinakinggan ang paligid. Naroon pa rin ang mahinang daing. Sinundan niya ang pinanggagalingan nito. Sa ilalim ng makapal na damuhan ay nakita niya ang isang maliit na biikramo na naipit ang paa sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Pilay na pilay ito at nanginginig sa takot. "Mahina ka na nga, napahamak ka pa," malumanay na sabi ni Pedro. Maingat niyang sinubukang alisin ang malaking bato. Ngunit mabigat ito. Kahit masakit ang kanyang likod ay hindi siya sumuko. Huminga siya ng malalim. Ginamit niya ang natitira niyang lakas. Unti-unting gumalaw ang bato hanggang sa tuluyan niyang naalis. Agad na nakawala ang maliit na hayop. Ngunit hindi ito tumakbo. Nakatitig lamang ito kay Pedro. Maingat na hinimas ng matanda ang ulo nito. "Umuwi ka na." Parang naunawaan ng biik ang kanyang sinabi. Tumakbo ito papasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Mula sa itaas ng isang malaking puno ay nakangiting pinagmamasdan ng duwende ang nangyari. Tulad pa rin siya ng dati. Ngunit hindi ngumiti ang mabait na aswang. May nararamdaman siyang kakaibang presensya. Biglang dumilim ang kalangitan, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa makakapal na ulap na tila biglang nagtipon sa ibabaw ng kagubatan. Lumakas ang ihip ng hangin. Napatingala si Pedro. Kakaiba ang panahon ngayon. Hindi niya alam na may isang pares ng mapupulang mata ang tahimik na nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Ang masamang aswang. Napakadaling linlangin ng isang taong may mabuting puso. Bulong nito. Iwinagayway nito ang kanyang kamay. Biglang may malakas na kaluskos sa di kalayuan. Napalingon si Pedro. Mula sa makapal na damuhan ay may isang batang babae na lumabas. Halos 10 taong gulang lamang ito. Marumi ang damit, umiiyak. "Tulong po!" Nagmadaling lumapit si Pedro. "Anak, bakit ka nag-iisa rito?" "Hindi ko na po makita ang aking nanay. Naliligaw po ako." Naawa agad ang matanda. "Huwag kang mag-alala, ihahatid kita palabas ng kagubatan." Tumango ang bata. Ngunit habang naglalakad sila ay napansin ni Pedro na tila palalim ng palalim ang kanilang napupuntahan. Huminto siya. "Anak." Walang sumagot. Lumingon siya. Wala na ang batang babae. Napakunot ang kanyang noo. "Nasaan ka?" Tahimik ang paligid. Kasabay nito ay nagsimula ang malamig na hangin. Narinig niya ang mahihinang tawanan na tila nagmumula sa iba't ibang direksyon. Unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Noon lamang niya napagtantong naligaw na pala siya. Sa kabilang bahagi ng kagubatan ay biglang tumayo ang mabait na aswang. "Hindi maganda ito. Ano ang nangyari?" tanong ng duwende. Nagsimula na siyang kumilos. Mabilis silang naglaho at nagtungo sa direksyon ni Pedro. Samantala, pilit hinahanap ng matanda ang tamang daan pauwi. Ngunit bawat lakad niya ay tila lalo lamang siyang inilalayo sa pamilyar na landas. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman nararating. Sa gitna nito ay may isang napakalaking punong balete na halos abutin ang kalangitan. At sa paanan nito ay may isang maitim na anyong nakatalikod. Unti-unti itong humarap. Nakita ni Pedro ang mapupulang mga mata nito at isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng nilalang. "Matagal kitang hinihintay, Pedro." Nanigas ang matanda.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kabutihan lamang ay maaaring hindi sapat upang harapin ang kasamaan na naghihintay sa kanya. Nanigas si Pedro sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya maialis ang tingin sa nilalang na nakatayo sa paanan ng napakalaking punong balete. Ang mapupulang mga mata nito ay tila nagliliyab sa galit. Ang malamig nitong ngiti ay sapat upang maramdaman ng sino man ang panganib. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi tumakbo si Pedro. Tahimik lamang siyang huminga at marahang nagsalita. "Sino ka?" Umalingaw-ngaw ang mahinang tawa ng nilalang. "Hindi mo na kailangang malaman ang aking pangalan? Ang mahalaga ay alam kong ikaw si Pedro." Napansin ni Pedro na kahit nakakatakot ang anyo nito, malinaw at maayos itong magsalita. Hindi siya agad humusga. "Ano ang kailangan mo sa akin?" Humakbang palapit ang nilalang. "Ako ang matagal nang nagbabantay sa bahaging ito ng kagubatan. At hindi ko gusto ang pakikialam ng aking kapwa sa isang tao." Napayuko sandali si Pedro. "Nauunawaan ko." Nagulat ang aswang sa naging sagot niya. "Hindi ka ba magtatanong kung sino ang tinutukoy ko? Alam ko na. Tinutukoy mo ang aswang at duwendeng tumulong sa akin." Lalong tumalim ang tingin ng nilalang. Kaya pala, hindi pala nila itinanggi ang kanilang pagkatao. Marahang tumango si Pedro. "Hindi. At hindi rin nila ako sinaktan." Biglang tumawa ng malakas ang masamang aswang. Napakadaling linlangin ng tao. Naniniwala ka agad sa kanila. Tahimik lamang si Pedro. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. "Kung masama sila, bakit nila ako iniligtas? Hindi sila humingi ng kapalit. Hindi nila ako pininsala. Tinulungan lamang nila akong makauwi." Nawala ang ngiti ng masamang aswang. "Isang araw pagsisisihan mo ang pagtitiwala sa kanila." Napailing si Pedro. "Hindi ako humuhusga batay sa anyo. Ang tao man o nilalang, ang mahalaga ay ang ginagawa." Saglit na natahimik ang buong kagubatan. Hindi inaasahan ng masamang aswang ang ganoong kasagutan. Matagal na niyang kinamumuhian ng tao. Sa kanyang isip, lahat ng tao ay mapagkunwari. Ngunit ang matandang nasa kanyang harapan ay tila kabaligtaran. Muli siyang nagsalita. "Kung ganoon, subukan nating alamin kung hanggang saan ang kabutihan mo." Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa makapal na damuhan ay lumabas ang tatlong mababangis na baboy ramo. Nagngangalit ang mga ito at mabilis na tumakbo patungo kay Pedro. Hindi na kayang tumakbo ng matanda, napapikit siya. Ngunit bago pa makarating ang mga hayop ay may dalawang aninong mabilis na sumingit sa pagitan nila, ang mabait na aswang at ang duwende. Itinaas ng mabait na aswang ang kanyang dalawang kamay. Sa isang iglap ay tumigil ang tatlong baboy ramo. Unti-unti silang kumalma hanggang sa tahimik na bumalik sa kagubatan. Hindi sila nasaktan, hindi rin sila sinaktan. Napakunot ang noo ng masamang aswang. "Bakit mo sila pinakawalan? Pwede mo naman silang patayin." Mahinang sumagot ang mabait na aswang. "Wala silang kasalanan. Kinontrol mo lamang sila." Napailing ang masamang aswang. "Kaya mahina ka." "Hindi. Mas mahirap pigilan ang galit kaysa sumunod dito." Nagkatinginan ng dalawang aswang. Magkauri sila, ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang paniniwala. Lumapit ang duwende kay Pedro. "Ayos ka lang ba?" Tumango ang matanda. "Salamat." Humarap muli ang mabait na aswang sa kanyang kapwa. "Tama na. Huwag mong idamay ang taong walang kasalanan."
Ngumisi ang masamang aswang. Hindi pa ito ang katapusan. Kapag hindi mo iniwan ang taong iyan, mapipilitan akong gawin ang ayaw kong gawin. Hindi na sumagot ang mabait na aswang. Tahimik lamang niyang tinitigan ang kanyang dating kaibigan. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ang duwende. Bakit ka nagbago? Bahagyang yumuko ang masamang aswang. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Napalitan ito ng lungkot. Nagtiwala rin ako noon sa mga tao. Tahimik silang nakinig. Ngunit sinunog nila ang aming tahanan. Pinatay nila ang aking pamilya. Simula noon, muli siyang tumingin kay Pedro. Wala na akong nakitang mabuting tao. Natahimik si Pedro. Unti-unti niyang naunawaan kung bakit puno ng galit ang nilalang. Ngunit marahan siyang nagsalita. Nasaktan ka ng ilang tao. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay pare-pareho na kaming lahat. Napatingin ang masamang aswang sa kanya. Kung may isang taong gumawa ng masama sa akin, hindi ko maaaring parusahan ang buong mundo. Mahabang katahimikan ang namagitan. Tila may kung anong gumagalaw sa puso ng masamang aswang, ngunit mabilis din niya itong itinaboy. Hindi mo ako mababago. Pagkasabi nito ay naglaho siyang parang usok sa hangin. Tahimik na bumalik ang kagubatan. Napabuntong hininga ang duwende. Muntik na. Lumapit ang mabait na aswang kay Pedro. Hindi ka naligtas na mag-isa. Sa mga susunod na araw ay kailangan mong maging maingat. Ngunit ngumiti lamang si Pedro. Hindi ko siya kinamumuhian. Nagulat ang dalawa. Bakit? Dahil nakita ko ang sakit sa kanyang puso. Ang taong puno ng galit ay kadalasan ding taong labis na nasaktan. Nagkatinginan ang mabait na aswang at ang duwende. Sa unang pagkakataon ay naisip nilang maaaring si Pedro lamang ang may kakayahang baguhin ang kapalaran ng kagubatan. Ngunit sa kailaliman ng gubat, ang masamang aswang ay nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang palawit na yari sa kahoy. Ito na lamang ang natitirang alaala ng kanyang pamilya. At habang tumutulo ang isang luha mula sa kanyang mata, lalo niyang pinangako sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala sa sinumang tao. Hindi agad nakauwi si Pedro matapos ang nangyari sa kagubatan. Tahimik lamang siyang naglakad habang iniisip ang mga salitang binitiwan ng masamang aswang. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang lungkot na nakita niya sa mga mata nito. Hindi iyon ang tingin ng isang nilalang na likas na masama. Iyon ang tingin ng isang nilalang na minsang nasaktan ng labis. Pagdating niya sa kanyang kubo, ay inilapag niya ang mga naipong kahoy. Naupo siya sa lumang bangkong kawayan at tahimik na tumingin sa papalubog na araw. Habang lumalalim ang gabi ay nagdasal siya. Hindi ko alam kung bakit ako napasama sa mga pangyayaring ito. Ngunit kung may dahilan ka, bigyan mo po ako ng karunungan upang gawin ang tama. Kinabukasan ay muli siyang nagtungo sa kagubatan. Pagdating niya sa ilalim ng matandang punong balete, ay naroon na ang mabait na aswang at ang duwende. Parang hinihintay nila ang kanyang pagdating. Pedro, wika ng duwende. Kumusta ang iyong pakiramdam? Maayos na ako. Tahimik silang naupo sa ilalim ng malawak na lilim ng puno. Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Pedro. May gusto akong malaman. Ano yon? Tanong ng mabait na aswang. Totoo ba ang sinabi niya? Napabuntong hininga ang aswang. Aling bahagi?
na sinunog ng mga tao ang kanyang tahanan. Tahimik ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paghihip. Sa wakas ay tumango ang mabait na aswang. Totoo, nagulat si Pedro. Hindi siya nagsinungaling. Unti-unting nagsalita ang aswang habang nakatingin sa malalayong puno. Mahigit 50 taon na ang nakalipas, payapa ang kagubatang ito. Namumuhay ng magkakasama ang iba't ibang nilalang. Hindi kami nakikialam sa mga tao. Hindi rin kami nagpapakita sa kanila. Hanggang sa dumating ang isang pangkat ng mga taong sakim. Tahimik na nakinig si Pedro. Hindi sila naghahanap ng kahoy o pagkain. May hinahanap silang nakatagong kayamanan. Dahil sa kanilang kasakiman, sinunog nila ang malaking bahagi ng kagubatan. Napayuko ang duwende. Maraming hayop ang namatay. Maraming puno ang naabo. At pati ang pamilya ng masamang aswang ay hindi nakaligtas. Napapikit si Pedro. Napakasakit isipin ang sinapit ng mga inosente. Hindi ba sila tinulungan ng ibang tao? Tinulungan? Sino? Isang matandang manggagamot. Nagulat si Pedro. Ngunit huli na ang lahat. Isa na lamang ang nakaligtas. Ang batang aswang na nakilala mo. Tahimik na pumatak ang isang dahon mula sa puno. Nang araw na iyon, pagpapatuloy ng mabait na aswang, nangako siyang hindi na muling magtitiwala sa kahit sinong tao. Napabuntong hininga si Pedro. Ngunit hindi naman lahat ng tao ang gumawa noon. Hindi, ngunit iyon ang naging sugat sa kanyang puso. Matagal na walang nagsalita. Maya-maya ay tumingin si Pedro sa mabait na aswang. Ikaw! Bakit hindi ka rin nagalit? Ngumiti ito ng bahagya. Dahil may isang tao ring nagligtas sa akin. Iba naman ang naging karanasan ko. Natutuhan kong ang kabutihan at kasamaan ay hindi nakabatay sa lahi o anyo. Nasa puso iyon. Tumango si Pedro. Iyan din ang paniniwala ko. Biglang lumitaw ang maliit na usa na minsang tinulungan ni Pedro. Lumapit ito at marahang isiniksik ang ulo sa kanyang kamay. Napangiti ang matanda. Hindi pala niya ako nakalimutan. Kasunod ng usa ay dumating ang ilang kuneho, mga ibon, at maging ang maliit na bikramong kanyang iniligtas. Tahimik silang pumalibot kay Pedro. Parang kinikilala siya ng buong kagubatan bilang kaibigan. Napangiti ang duwende. Hindi lamang kami ang nagtitiwala sa iyo. Pati ang mga hayop. Nahihiyang natawa si Pedro. Wala naman akong espesyal na ginawa. Mayroon. Sapat na ang kabutihang walang hinihinging kapalit. Ngunit habang nagaganap ang payapang tagpong iyon, may isang pares ng mapupulang mata ang nakasilip mula sa malayo. Tahimik na pinagmamasdan ng masamang aswang ang mga hayop na malayang lumalapit kay Pedro. May bahagi ng kanyang puso ang tila gustong maniwala na may mabubuti pang ang tao. Ngunit sa bawat pag-alala niya sa apoy na tumupok sa kanyang tahanan, muli ring bumabalik ang kanyang galit. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang palawit na iniwan ng kanyang ina. Hindi niya halos marinig ang sarili. Hindi na ako muling magpapaloko. Kasabay nito ay may isa pang nilalang na lumapit sa kanyang pinagtataguan. Isa itong maitim na uwak na may kakaibang ningning sa mga mata. Umupo ito sa sanga ng puno at nagsalita sa paos na tinig. Hindi ka dapat mag-atubili. Kung patuloy na mabubuhay ang matandang iyon, mawawala ang galit na matagal mong iningatan. Napakunot ang noo ng masamang aswang.
"Sino ka?" Ngunit bago pa siya makalapit ay mabilis nang lumipad ang mahiwagang uwak at naglaho sa pagitan ng makakapal na ulap. Naiwan siyang mag-isa. Hindi niya alam na may isa pang mas makapangyarihang nilalang ang lihim na kumikilos sa likod ng lahat ng nangyayari. At ang tunay na panganib sa kagubatan ay hindi pa nagpapakita ng kanyang mukha. Makalipas ang ilang araw ay muling naging payapa ang baryo. Nagpatuloy si Pedro sa kanyang simpleng pamumuhay. Tuwing madaling araw ay nagigising siya upang magdasal, naghahanda ng kaunting pagkain, at pagkatapos ay tinatahak ang landas patungo sa kagubatan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Hindi niya malimutan ang misteryosong uwak na ikinuwento sa kanya ng mabait na aswang at ng duwende. Hindi rin niya malimutan ang malungkot na mukha ng masamang aswang. Pakiramdam niya ay may isang malaking lihim na unti-unti pa lamang nabubuksan. Nang araw na iyon ay kakaiba ang kagubatan. Malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang mga ibon. Maging ang mga dahon ay halos hindi gumagalaw. Pagdating niya sa ilalim ng matandang punong balete, ay agad siyang sinalubong ng duwende. "Pedro." Napansin agad ng matanda ang pag-aalala sa mukha nito. "May nangyari ba?" Tumango ang duwende. "Hindi pa namin makita ang mabait na aswang." Nagulat si Pedro. Hindi ba siya narito? Kaninang madaling araw pa siya umalis. Hinahanap niya ang pinagmulan ng kakaibang presensyang nararamdaman natin. Napabuntong hininga si Pedro. Sana ay nasa maayos siyang kalagayan. Lumipas ang ilang sandali. Biglang may malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Pareho silang napatingala. Isang malaking uwak ang paikot-ikot sa himpapawid. Mas malaki ito kaysa sa karaniwang uwak. Makintab ang balahibo nitong kulay itim at ang mga mata nito ay tila kulay gintong nagliliwanag. Tahimik itong umikot ng ilang beses bago dumapo sa tuyong sanga ng isang punong kahoy. Hindi ito umaalis. Parang may hinihintay. Napansin niyon ng duwende. Hindi ordinaryong ibon iyan. Hindi ba ito ang nakita ng masamang aswang? Mahinang tumango ang duwende. Sa tingin ko, tahimik lamang na nakatingin ang uwak kay Pedro. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ito. Ngunit sa halip na lumayo ay tila inaanyayahan nitong sundan siya. Napansin iyon ni Pedro. Parang may gusto siyang ipakita. Huwag. Mabilis na humarang ang duwende. Hindi natin alam ang pakay niya. Ngunit bago pa sila makapagpasya ay biglang lumitaw ang mabait na aswang. Hingal na hingal ito. May bakas ng sugat ang kanyang kaliwang braso. Nagulat si Pedro. "Nasugatan ka." "Kaunti lamang." Lumapit ang duwende. "Sino ang gumawa nito?" Napabuntong hininga ang aswang. "Hindi ang masamang aswang." "Kung ganoon, sino?" Tahimik itong tumingin sa uwak na nakadapo pa rin sa sanga. "Siya." Nagulat si Pedro. "Isang uwak?" "Hindi." Iyan ay hindi tunay na uwak. Iyan ay isang sinaunang nilalang na kayang magpalit ng anyo. Tahimik na nakinig ang dalawa. Maraming siglo na ang nakalipas, pagpapatuloy ng aswang. May isang nilalang na pinalayas mula sa pinakabanal na bahagi ng kagubatan dahil sa kanyang kasakiman. Mahilig siyang maghasik ng galit. Pinag-aaway niya ang tao at ang mga nilalang. Kapag may alitan, lalo siyang lumalakas. Napakunot ang noo ni Pedro. Ibig sabihin,
Siya ang nagtutulak sa masamang aswang na lalo pang magalit. Tumango ang mabait na aswang. Hindi aksidente ang lahat ng nangyayari. May nag-uudyok sa kanya. Habang sila ay nag-uusap ay biglang tumawa ang malaking uwak. Isang malamig na tawang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Unti-unti itong napalibutan ng maitim na usok. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nagbago ang anyo nito. Naging isang matangkad na nilalang na nakasuot ng maitim na balabal, maputla ang muka, mahahaba ang buhok, at ang mga mata nito ay kulay gintong kumikislap. Tama ang iyong hinala, malalim ang tinig nito. Ako ang dahilan kung bakit hindi na muling natutong magtiwala ang iyong kaibigan. Mahigpit na humakbang ang mabait na aswang. Lumayo ka rito, ngumiti ang mahiwagang nilalang. Bakit? Nakakatuwang panoorin ang mga nilalang na nag-aaway. Lalong lumalakas ang aking kapangyarihan. Tahimik lamang si Pedro. Hindi siya nagsalita. Napansin niyon ng mahiwagang nilalang. Ikaw ang matandang lagi nilang ipinagtatanggol. Tumango si Pedro. Ako si Pedro. Natatakot ka ba sa akin? Marahang umiling ang matanda. Hindi. Napangisi ang nilalang. Bakit? Dahil naniniwala akong kahit ang pinakamadilim na puso ay maaaring makakita ng liwanag. Saglit na natahimik ang mahiwagang nilalang. Pagkaraan ay malakas itong tumawa. Hindi mo pa ako kilala. Ako ang nabubuhay sa galit. Ako ang nabubuhay sa poot. Ako ang nabubuhay sa paghihiganti. At habang may mga pusong puno ng poot, hindi kailanman mawawala ang aking kapangyarihan. Pagkasabi nito ay muli itong naging isang malaking uwak. Mabilis itong lumipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan hanggang tuluyan na itong nawala sa paningin. Tahimik ang tatlong naiwan. Napabuntong hininga ang duwende. Ngayon alam na natin ang totoo. Tumango ang mabait na aswang. Hindi lamang si Pedro ang nasa panganib. Nasa panganib ang buong kagubatan. Tahimik na tumingin si Pedro sa malayong direksyong niliparan ng mahiwagang uwak. Alam niyang darating ang araw na muli silang magkakaharap. At sa araw na iyon, hindi lamang lakas ang kakailanganin, kundi isang pusong handang magpatawad kahit sa pinakamahirap patawarin. Mula nang magpakita ang mahiwagang nilalang na nag-anyong uwak, naging mas mapagmatsyag ang mabait na aswang at ang duwende. Alam nilang hindi ito basta-bastang kalaban. Hindi ito gumagamit ng lakas lamang, mas gusto nitong lasunin ang isip at puso ng sino mang maaari nitong gamitin. Samantala, ipinagpatuloy ni Pedro ang kanyang simpleng pamumuhay. Hindi niya hinayaang baguhin ng takot ang kanyang pagkatao. Isang umaga, matapos niyang maipagbili ang kanyang mga kahoy sa pamilihan, napansin niyang may isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Punit-punit ang damit nito. Halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Lumapit si Pedro. Inay, ayos lang po ba kayo? Mahina itong umiling. Wala na akong lakas. Hindi nagdalawang isip si Pedro. Inilabas niya ang kaunting perang natira matapos niyang bumili ng bigas at gamot. Ipinambili niya ang matanda ng mainit na lugaw at malinis na tubig. Habang kumakain ang matandang babae ay tahimik lamang siyang nakaupo sa tabi nito. Wala po ba kayong pamilya? Tanong ni Pedro. Meron. Ngunit matagal na nila akong iniwan. Napayuko si Pedro. Naalala niya ang sarili niyang anak na matagal na ring hindi niya nakita. Hindi siya nagtanim ng galit.
Sa halip ay nanalangin siyang sana'y nasa mabuting kalagayan ito saan man naroroon. Nang matapos kumain ng matandang babae, ay ngumiti ito. Napakabuti mong tao. Mahinang ngumiti si Pedro. Kung may kakayahan tayong tumulong, bakit natin ipagkakait? Hindi niya alam na mula sa di kalayuan ay may dalawang nilalang na lihim na nakamasid. Ang mabait na aswang at ang duwende. Ngayon ay lalo akong naniniwala, sabi ng duwende. Hindi kayang bilhin ang puso ni Pedro. Tumango ang mabait na aswang. At iyon ang kinatatakutan ng mahiwagang nilalang. Pagbalik ni Pedro sa kagubatan ay sinalubong siya ng dalawa. May nais kaming sabihin sa iyo, wika ng mabait na aswang. Tahimik silang naupo sa ilalim ng punong balete. Malapit nang kumilos muli ang mahiwagang nilalang. Pumasok sa isip ni Pedro ang anyo ng malaking uwak. Ano ang balak niya? Hindi pa namin alam. Ngunit tiyak na susubukan niyang sirain ang tiwala mo. At kapag nangyari iyon, mas lalakas siya. Tahimik na tumango si Pedro. Kung gayon, kailangan kong maging matatag. Biglang lumakas ang hangin. Kasabay nito ay muling dumapo ang malaking uwak sa isang sanga. Tahimik lamang itong nakatingin kay Pedro. Pagkaraan ay naging tao itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay may hawak itong isang maliit na supot na kumikinang. Dumating na ako upang mag-alok. Napakunot ang noo ni Pedro. Anong alok? Inihagis ng nilalang ang supot sa kanyang paanan. Pagbukas ni Pedro ay nakita niyang puno iyon ng mga gintong barya. Kumikinang ang mga ito sa ilalim ng sikat ng araw. Sa dami ng gintong yan, sabi ng mahiwagang nilalang, hindi mo na kailangang magbuhat ng kahoy habang buhay. Makapagpapatayo ka ng malaking bahay. Makakabili ka ng bukirin. At kung buhay pa ang iyong anak, maibibigay mo sa kanya ang lahat ng gusto niya. Tahimik lamang si Pedro. Hindi niya hinawakan ng ginto. Patuloy ang nilalang. Isang bagay lamang ang kapalit. Ano iyon? Mahinahong tanong ni Pedro. Iwan mo ang dalawang nilalang na iyan. Huwag ka nang bumalik sa kagubatan. At sabihin mo sa mga tao kung saan sila nagtatago. Nagkatinginan ng mabait na aswang at ang duwende. Hindi sila nagsalita. Hinayaan nilang si Pedro ang magpasya. Marahang isinara ni Pedro ang supot. Pagkatapos ay iniabot niya ito pabalik sa mahiwagang nilalang. Pasensya ka na. Bakit? Dahil ang kabutihan ay hindi ipinagpapalit sa kayamanan. Nawala ang ngiti ng nilalang. Hindi mo ba naiisip ang sarili mo? Naiisip ko. Kung gayon, tanggapin mo ang ginto. Umiling si Pedro. Mas gusto kong matulog ng payapa sa gabi kaysa yumaman dahil sa pagtataksil. Tandaang ang perang nakuha sa maling paraan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Tahimik ang buong kagubatan. Maging ang mabait na aswang at ang duwende ay napangiti. Ngunit ang mahiwagang nilalang ay unti-unting napuno ng galit. Kung hindi ka mabibili, mahigpit nitong kinuyom ang kamao. Pipilitin kitang mawalan ng pag-asa. Sa isang kisap mata ay muli itong naging malaking uwak at mabilis na lumipad palayo. Naiwan ang tatlo sa ilalim ng punong balete. Lumapit ang mabait na aswang kay Pedro. Hindi lahat ng nilalang ay makatatanggi sa ganoong kayamanan. Ngumiti lamang ang matanda. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ng mabait na aswang at ng duwende na may pag-asa pa palang manaigang kabutihan.
Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, ang mahiwagang nilalang ay nakatayo sa harap ng masamang aswang. May mapanlin lang itong ngiti. Kung hindi ko mababago ang puso ng matanda, ang puso mo ang muli kong palalakasin sa galit. Unti-unting nagdilim ang paligid at nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Lumipas ang ilang araw matapos tanggihan ni Pedro ang alok na ginto ng mahiwagang nilalang. Hindi na ito muling nagpakita. Ngunit alam ng mabait na aswang at ng duwende na hindi ito nangangahulugang sumuko na ito. Sa katunayan, mas naging tahimik ang kagubatan. At kung minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na hudyat ng paparating na panganib. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagising si Pedro dahil sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang kagubatan na nababalot ng makapal na usok. Ang mga puno ay tila umiiyak. Ang mga hayop ay nagsisitakbuhan. At sa gitna ng lahat ay may isang maliit na bata na umiiyak habang yakap ang isang lumang palawit na yari sa kahoy. Pagkatapos ay nagising siya. Huminga siya ng malalim. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang napanaginipan, ngunit pakiramdam niya ay may kaugnayan ito sa masamang aswang. Matapos manalangin ay nagtungo siya sa kagubatan. Sa ilalim ng punong balete ay naghihintay na ang mabait na aswang at ang duwende. Napansin nilang tila may iniisip ang matanda. "Pedro," tanong ng duwende, "may problema ba?" Ikinuwento niya ang kanyang panaginip. Tahimik na nakinig ang dalawa. Nang matapos siya ay napabuntong hininga ang mabait na aswang. "Ang batang nakita mo, siya ang masamang aswang nung siya ay bata pa." Nagulat si Pedro. Ibig sabihin, totoong nasaksihan niya ang pagkasunog ng kanilang tahanan. Tumango ang aswang. At ang palawit na hawak niya sa panaginip mo ang tanging alaalang naiwan sa kanya mula sa kanyang pamilya. Tahimik na yumuko si Pedro. Labis pala ang kanyang pinagdaanan. Maya-maya ay nagsalita ang duwende. "Pedro, hindi lahat ng panaginip ay basta panaginip lamang. May mga pagkakataong ipinapakita ng kagubatan ang katotohanan sa mga taong may malinis na puso." Tahimik na pinag-isipan iyon ng matanda. Habang sila ay nag-uusap, ay may narinig silang mahinang yabag. Lahat sila ay napalingon. Mula sa likod ng mga puno ay dahan-dahang lumabas ang masamang aswang. Ngunit kakaiba ang kanyang anyo. Hindi siya galit, hindi rin siya sumisigaw. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Pedro. "Narinig ko ang inyong pag-uusap." Hindi nagsalita ang sinuman. Humakbang siya palapit. "Hindi ko kailangan ang inyong awa." Marahang umiling si Pedro. "Hindi awa ang nararamdaman ko, kundi pag-unawa." Napangisi ang masamang aswang. "Hindi mo ako kilala." "Hindi pa, sapagkat ayaw mong makinig." Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas ay nagsalita si Pedro. "Kung gusto mo, ikwento mo sa akin ang nangyari." Napakunot ang noo ng masamang aswang. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko?" "Oo." "Bakit?" "Dahil minsan, ang taong walang nakikinig ang siyang higit na nangangailangan ng makikinig." Nanginig ng bahagya ang kamay ng aswang. Hindi niya inaasahang maririnig ang ganoong mga salita. Sa loob ng napakaraming taon, ang bawat taong nakakita sa kanya ay agad na tumakbo o lumaban. Si Pedro lamang ang unang nagsabing handa siyang makinig. Tahimik na naupo ang aswang sa isang malaking ugat ng punong balete. Unti-unti niyang ikinuwento ang kanyang nakaraan.
kung paano niya nakita ang apoy na lumamon sa kanilang tahanan. Kung paano niya sinubukang iligtas ang kanyang mga magulang ngunit nabigo. Kung paano siya naiwan na mag-isa at kung paano niya unti-unting hinayaang lamunin ng galit ang kanyang puso. Tahimik na nakinig si Pedro. Hindi siya sumingit, hindi siya humusga. Hindi rin niya itinangging may mga taong nakagawa ng malaking kasamaan. Nang matapos magsalita ang aswang ay tumingin ito sa matanda. Ngayon alam mo na. Galit pa rin ba ako? Mahinang tumango si Pedro. Oo. Bakit? Dahil hindi ka patunay na gumaling. Tahimik na yumuko ang aswang. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay may tumulo muling luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman ay biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tawa sa buong kagubatan. Lumakas ang hangin. Nangitim ang kalangitan. Mula sa itaas ay dahan-dahang bumaba ang mahiwagang nilalang na dating nagaanyong uwak. May galit itong nakatingin sa apat. Hindi! Sigaw nito. Hindi ko hahayaang mawala ang galit na matagal kong inalagaan. Nagulat ang masamang aswang. Ikaw! Ngumiti ang mahiwagang nilalang. Ako ang matagal nang bumubulong sa iyong isip. Ako ang nagpapaalala sa iyo ng iyong puot. Ako ang nagpapalalim ng iyong sugat. Unti-unting lumawak ang mga mata ng masamang aswang. Noon niya lamang naunawaan na sa loob ng maraming taon ay hindi lamang ang kanyang sariling galit ang gumagabay sa kanya. May isang nilalang na patuloy na nagpapakain sa kanyang puot upang lumakas ang kapangyarihan nito. Humakbang si Pedro. Hindi siya armado. Wala siyang anumang sandata, ngunit matatag ang kanyang tinig. Ang sugat ay maaaring manatili habang buhay. Ngunit ang pagpili kung hahayaang lamunin tayo ng galit ay nasa atin. Tahimik na tumingin sa kanya ang masamang aswang. Unti-unti niyang hinawakan ang lumang palawit ng kanyang ina. Naalala niya ang mga huling salitang narinig niya mula rito bago ito mawala. Anak, huwag mong hahayaang manaig ang puot sa iyong puso. Ang kabutihan ang tunay na lakas. Napapikit siya. Mabigat ang kanyang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. Hayaw ko na. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Ayaw ko nang mabuhay sa galit. Kasabay ng mga salitang iyon ay biglang humina ang maitim na usok na bumabalot sa mahiwagang nilalang. Napaatras ito. Hindi! Sigaw nito. Imposible! Ngunit patuloy na naglaho ang maitim na enerhiyang bumabalot sa paligid. Unti-unting bumalik ang liwanag sa kagubatan. Muling umawit ang mga ibon. Marahang umihip ang malamig na hangin. Napangiti ang mabait na aswang at ang duwende. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay nagsimula na. Ang pusong matagal na binihag ng puot ay nagsimulang makalaya. At kasama nito ay muling sumibol ang pag-asang balang araw. Ang tao at ang mga nilalang ng kagubatan ay maaari muling mamuhay ng may pagkakaunawaan at kapayapaan. Wakas.